so much, everyone. Are you happy that you appear? Masaya ka ba? Nandito ka? Kasi isa yan sa requirement natin right now. Maganda na masaya tayo, no? That's one of the secret para talagang hindi man araw-araw may mga panahon na unstable yung emosyon natin, pero wait lang, naka-unmute daw ako. Okay naman siguro. Pero, no? Pero pag natutunan natin na maging grateful sa maliliit na bagay, doon pumapasok yung blessings, no? Especially right now. Alam nyo ba, i-remind ko lang kayo, baka nakalimutan nyo, minsan sa sobrang dami ng mga challenges natin araw-araw, sa sobrang mahal ng bilihin, sobrang mahal ng gas right now, no? Nag-open na yung Strait of Hormuz, nag-close na naman. Ano ba talaga, no? Minsan naaapektuhan na talaga yung psychology natin, no? And I just want to encourage everyone here. Yung isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, alam nyo ba ano yun? Yung buhay mo right now na humihinga ka, andito ka ngayon, you are alive, you are well, ang dami right now, nag-aagaw buhay, gustong ma-experience yung na-experience mong life right now, and this is beyond money. May tanong ako sa inyo, okay? Can I ask a question sa inyo? Sino dito sa inyo gusto ng 100 million pesos? Sige nga, type me. Type me. Ayan. Wow. Ano ba tayo dito? Power hindi po. Bear with me. Meron akong meron akong ano sa inyo dito. This will have a point later on my next question. No? Yan, 'di ba? Sino ba naman ayaw sa atin ng pera? No? Kasi kung marami akong pera, siguro yung nasa abroad uuwi na, no? Kung hindi man uuwi, hindi na magtatrabaho, you will get to have more time with your family. But here's the condition. Meron kang 100 million, pero hindi ka nagigising bukas. Okay lang ba sa'yo yun? Meron kang 100 million, pero hindi ka nagigising bukas. Napaisip ka ngayon, no? Yan. What I want you to realize is your life right now is beyond 100 million. Kaya always be grateful, no? Na no matter what challenges we have right now, always remember na yung buhay mo, that's beyond money, no? So, that is why let's practice to be grateful and happy every time may mga ganito, no? Let's be happy even in the smallest things na na-experience natin. All right? Can you type happy? Can you type happy? I hope you get to appreciate that very short story. You get something out from it. Ayan. Thank you so much. Okay. Ayan. So, let me pull up my slide kasi I know you are here to learn something. Ang dami nating gustong matutunan. But yung specific topic na pinunta nyo dito, guys, is of course, ang topic natin is how to avoid losing. Okay? This topic is somehow, I would say, not a very common topic, no? Kasi sino ba naman ang gusto na mawala ng pera? Meron ba sa inyo dito sa sobrang dami nyong pera, okay lang sa inyo mawala ng pera? Kasi ako na yung tatanggap. Ako na yung kukuha ng pera nyo kasi baka sobrang dami na niyan, okay lang sa inyo, no? So ayan. All right. Now, why is this topic very important? Especially especially sa lahat ng mga andito, lalo na OFW ka, no? You know na hindi basta-basta yung sakripisyo na ginagawa nyo right now. Especially if you're in the Middle East. I know for sure grabe yung stress right now, especially with what's happening. And I just want to remind you na I know na hindi yan magtatagal, but this time, kailangan natin ng awareness. I'm not just only talking about, hold on guys I'm not just only talking about
sa mga OFW, but I'm also talking to the people right now na you feel like ang hirap ng pera, 'di ba? Ang pera, ang tagal kitain, no? Kaya kailangan natin maging aware na kung may papasok in as much may awareness ka na hindi siya mawawala agad, hindi din siya mauubos. You learn how to handle it. You learn how to safe keep your money as well. Okay? No? Lalo na sa OFW. Lahat ng kita nyo dyan, may kapalit na pagod, puyat, homesick, 'di ba? Sakripisyo talaga no sa lahat sa atin dito. And every peso earned abroad is a peso na hindi mo kinita na nasa tabi yung pamilya mo. Kaya mas masakit mawalan ng pera. Okay? 'Di ba? Nakaka-relate ako kasi bakit yung tatay ko guys for almost 20 plus years nasa abroad. Kung ikaw right now you're in the Philippines pero malayo ka sa pamilya mo, 'di ba? Kinikita mo yung pera pero on the expense na nawawalan ka na ng oras para sa pamilya mo. Kaya in as much, let's learn how to protect your money this time. Okay? Ayos ba tayo dyan? Clear tayo? Kaya today, pag-usapan natin on how to protect it, not just with rules but with the right mindset. Kailangan activated yung awareness natin. Ano ba yung awareness? Yung tipong every time may nangyayari sa buhay mo, sometimes kasi go with the flow tayo okay lang, go with the flow, ganyan. Pero pag may awareness ka kasi, nare-remind ka, ay oo nga no, yung sabi ni Coach Nars, yung sabi ni Coach MJ, oo nga no, ito pala yun. I have to be aware. I have to be careful as well, no? Kasi ito na yung natutunan ko. Ibig sabihin, tama na yung isipan natin. We have the right mindset, okay? Now, the goal natin sa webinar na to is not just para ma-level up yung financial knowledge mo, but your entire identity as a decision maker. This time, mas keen ka na sa decision making mo. Kaya, yung topic natin today, guys, is two major parts, no? Two major parts yung topic natin. Okay? Na, ayan, ito yung sabi ko sa inyo kanina. Losing money isn't just losing money. It's losing time with your family, losing savings, losing dreams. Ayan, no? Now, again, dalawa yung topic natin. Two major parts yung pag-uusapan natin. Not just on the trading, but talagang in-insert ko to guys, how to avoid losing money in general. No? In general, no? Lalo na sa mga OFWs who are targeted by scams, no? Mga fake businesses at mga kamag-anak investments, no? Sometimes normal yung mga, oh tita, padala ka dito, ako bahala sa pera mo. Tapos ang ending mag-aaway-away na kasi hindi na nabalik yung pera, 'di ba? Number 2 is why traders lose money. So dito, ibibigay ko yung hard truth na hindi tinuturo kahit saan, no? And we'll talk about the real talk and the real reason bakit natatalo ang mga traders sa market. All right? Now, if you are ready, can you comment ready? Okay na, ready na ba tayo? Ano lang guys disclaimer lang, no? This time, I just wanna be honest in sharing with you. If meron man akong masabi na somehow masasabi niyo, uy, parang ako ata yung pinapatamaan ni MJ Hindi ikaw yung pinapatamaan ko, okay? Yung katabi mo sa camera. Kung naka-on cam ka right now, yung katabi mo, okay? Kidding aside, ano to guys, hugot ko to sa buhay na in as much ay sa dami ng nangyari sa akin, I started being wise with money very, very early. Okay? Kaya this time, I just wanna share it with you para this time, sabi nila, learning from other people's mistake is something that can save time and save money. Okay? So, number 1, okay, walang magrereklamo ngayon pag may makita kayong magrereklamo dyan, pwede ba, trading na yung pag-uusapan? I would surely say, late yan. Hindi niya inabutan yung part na to kasi yung unang part, how to avoid losing money in general muna. Okay? So first, okay,
Ano ba yung pinakaunang reminder sa atin dito? How to avoid money. Number 1, remember this. If it's too good to be true, possibly it's not true. Okay? Sabay-sabay nga tayo. If it's too good to be true, possibly it's not true. Okay? Did you know that scammers don't just target the rich? They target the hopeful. Okay? And ang mga scams, guys, sorry ha, may allergy lang ako right now, guys. Scams work dahil sa dalawang bagay. Ano sa tingin nyo yun? Bakit gumagana pa din ang scam until right now? Una, pangako na mabilis. Sino ba namang ayaw nun? 'Di ba? Gusto natin na wala tayong pangalawa, pangakong walang hirap. Okay? Kaya always, pag naririnig mo yan, mabilis. Tapos, walang kahirap-hirap. Then guys, again, it's too good to be true, then possibly it's not true. Tandaan nyo to guys, if someone promises guaranteed profits, that's not a business, that's a bait. Hinuhok ka lang yan. Usually kasi naririnig natin yung mga linyahan na, ate, maglagay ka ng 20K dito, magiging 60K na yan next month. Sino dito nakaka-relate? Yun yung mga music to our ears. Yan yung gusto nating pakinggan. Kuya, guaranteed weekly income, pang-retire mo na to. 'Di ba? Sino yan? Sino yung mga andyan? The sad truth, guys, is hindi pera yung ninanakaw sa'yo. Pangarap ang kinukuha. Kaya always pag nakakarinig ka ng guaranteed income, walang loss, double your money, passive income, 5% interest to 10% interest, remember this, it's too good to be true. Don't walk away. Tumakbo ka na papalayo. Masakit man na marinig mo to, baka at the moment, someone needs to hear this. Someone is offering to you right now na sobrang gandang pakinggan. Yes, it might be working. Usually kasi ang mga scam guys ha, I tell you, hindi lang po milyon ang nawala sa amin. Milyon. Di lang kami, kasama pa yung mga tao na malapit sa amin. I've been there. Paulit-ulit lang yung scheme nila, yung flow nila. Magpe-payout pa yan sa simula. Then later on, mawawala na lang bigla. Makikipagdebate ka pa, hindi, totoo naman to. Legit talaga to, 'di ba? Legit talaga to kasi may isang taon na, 2 taon na. Alam nyo ba ang nangyari? Ito yung pinakagrabe. Meron kaming na experience 5 years na, even go through pandemic, meron pa yung operations. Meron pa yung operations, may kita mo talaga may business. Then what happened? All along, pinapaikot lang pala yung pera. Yun yung nangyayari. That's what we call pyramiding scheme. Totoo yun na. I'm not telling it's networking, no? Kasi ako, I have nothing against networking. It's a very good business, no? Kasi may product kang nakuha. Pero yung mga tipong mag-i-invest ka lang, hindi mo naiintindihan na paano siya tumutubo. Nako, mag-isip ka ng maigi. Okay? Kaya sometimes din, andali nating lokohin, no? Sorry to say this, mga Pinoy, andali nating lokohin kasi willing victim tayo eh. Hindi na tayo natuto. 'Di ba? Dito sa Mindanao, guys, I don't know, sa mga Bisaya dyan, narinig nyo yung Aman. Dati pa yun, college days ko, Aman, BDR, meron pa yun dito sa Surigao area. Sino yung mga nakakaano doon? Nakaka-remember, no? Yan, maiiyak-iyak ka talaga pag naalala mo. Yan pa yun, Kapa. O, di ba? Nagkapa-kapa pag human. Nag-Rygen ka pa, nag-Almamico ka pa, di ba? Ba't alam mo, MJ? Of course, sabi ko nga guys, I tell you, nakita ko lahat yan. Nakita ko lahat yan. Ano yung always scheme niyan. Kaya talagang natuto na ako. Buti na lang, natuto ako ng mas maaga. Alam mo masakit?
Alam mo masakit? Yung nag-retire ka na, dun pa mawawala lahat. It's a good thing na buti na lang bata pa ako, kaya ko pang ma-recuperate lahat kasi may energy pa ako eh. Ang masakit, ang masakit, yung magre-retire ka na lang tapos mauubos pa lahat kasi feeling mo papatubo mo pa yung pera mo doon. So guys, be very careful. Kung hindi ikaw magpapatakbo sa sariling mong pera, always think about this. It's really risky. But in life, you need to understand, no risk, no glory, 'di ba? Kung mag-play safe ka, pero in as much dun sa sure na negosyo or sure na kitaan na hindi too good to be true. Okay? Now, number 2, ayan. Don't invest into someone's personality. Okay? Filipinos lose money not because they are weak. Hindi naman tayo weak eh, no? But because we are so trusting. And scammers know that. 'Di ba? Alam nila 'yan. 'Di ba? Ngayon hindi na ano eh, sorry to say pero 'di ba dati ang grabe yung mga kidnapping, mga ganyan. Pero ngayon hindi na 'yun yung source of income nila. Scamming online na eh. 'Di ba? Tumatalino din yung mga scammer. 'Di ba? Kaya wag kayong magtaka. Every now and then, ang daming gumagawa ng fake accounts namin ni Coach Nars, ni Coach Marge, iba-iba na yung pangalan, 'di ba? So, alam yan ng mga scammer. They don't sell investments, they sell emotions. Lalo na sa mga OFWs, 'di ba? Ito, may kaibigan ka, ito magaling daw sa ganito, may investment na ganito, mabilis daw kumita, or may mga business plan na mga kamag-anak mo, medyo mahirap lang. I'm not saying all, hindi ko kayo dinidiscourage kasi lalo na kamag-anak nyo yan, pero be keen to it. No? Huwag kang mag-invest kasi yung personality lang ng tao, parang nahook ka nga, naka-Rolex, naka-sports car, di ba? Di ba? May mga nakikita ba kayong ganyan? Or eto very common yung mga foreigner. 'Di ba? Minsan pag foreigner, buy in tayo eh, na ay mayaman yan, foreigner yan. Ano, hindi yan mang sa scam, 'di ba? Di mo alam, fake account pala yun. Or minsan, kasi nga, mas madali silang makahook ng tao, mas madali din silang maka-exit. 'Di ba? I hope you hear this truth. Don't invest in personality. Invest in proof. Okay? I think eto si Miss Dulce, this is late, no? Ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Miss Dulce, just so you know, we have 2 parts here sa training natin. We have in general and we have in trading. Siningit ko lang talaga to, guys, kasi gusto ko kayong i-remind, okay? Kaya in as much, let's help out each other, okay? Kaya minsan kami ni Coach Nars, 'di ba? We always discuss about wealth kasi in trading, guys. In trading, hindi lang yan strategy alone. Pag nawalan ka ng pera o kunwari nag-trade ka, okay? Pero at the same time, nagte-trade ka, may nag-offer sa iyo right now ng ibang pagkakakitaan. Wag na yung trading na yan. Ang hirap niyan. Invest ka na lang dito kasi ito, foreigner ko na na business partner. May-ari to ng ganito. Maglabas ka ng 1M, mas sure pa dito. Kasi ang hirap ng trading, aral-aral ka pa. O ngayon, naglabas ka naman kasi you invested in someone's personality. Ang nangyari ngayon, uuwing luhaan. Kasi nga, mas gusto agad yung strategy. These are things never discussed, guys. Awareness to, 'di ba? Hindi porke hindi trading to, pero this is in effect. May awareness ka. Okay? Pangatlo, check if the platform lets you withdraw anytime. Ayan. Sino dito familiar? Nung nag-deposit ka, ang bilis. Pero nang nag-withdraw ka, biglang busy, offline, may maintenance, may processing fee. 'Di ba? Sino dito naka-experience niyan, 'di ba? Reminder, guys, kung hindi mo kayang i-withdraw ngayon 'yan,
hindi mo pera yan. Again, kung hindi mo kayang i-withdraw ngayon yan, hindi mo pera yan. Okay? Marami dyan, may mga platform na tumatanggap ng mabilis, pero mabagal magbigay. Yung iba, meron pang mga processing fee, 'di ba? Bago mo kunin yung sarili mong pera, may mga activation fee pa. Eto, another thing, pinapa-invite ka pa. Mag-invite ka ng kaibigan mo. Kasi okay tong platform na to, maglagay ka lang ng pera, tapos maa-unlock ka na, magiging, sorry to say this, magiging manager ka na, geto ganyan. May mga sinasabi pa yan na mga rankings just to really entice you, no? You know what, guys? That's not a platform, that's not a system, that's a trap. Pag hindi mo ma-withdraw yan, pag sinasabi sa'yo, pag magwe-withdraw ka na, sasabihin sa'yo, kailangan mo munang mag-deposit, dagdagan mo muna bago mo ma-release yan. Kailangan mo munang mag-invite kasi kailangan may mapapasok ka muna bago mo ma-withdraw. Real platforms don't fear withdrawals. Only scams do. Hindi natatakot yung mga real platforms, guys. Totoong brokers, they don't fear withdrawals. Only scams do. Kasi pag naglabas yan ng pera, sabay-sabay yan maglalabas ng pera, paano ipipay out yung nasa huli? Tandaan nyo to, guys. Kung hindi mo kayang i-withdraw ngayon yan, hindi mo pera yan. Okay. Again, bakit ko to dinidiscuss? Aral ka ngayon ng trading. Kahit mahirap, kahit medyo nagno-nosebleed ka na. Ngayon, sasabihin ng kaibigan mo, ay naku, masusunog ka din dyan, dito ka na lang. Kasi alam mo, yung pera ko sa platform na to, may mga ganyan yan sila, nag times 2 na yung pera ko dito. Pasok ka dito kasi 1 taon na kami. Ikaw dyan, wala ka pang kita. 'Di ba? Nag-aaral-aral ka pa. Wag na ng aral-aral kasi ang tanda mo na para mag-aral. Dinidiscourage ka pa kasi this time gusto ng shortcut. Ngayon, after a year or two, yung mga nag-aral ng trading, they go to the process, inaral talaga nilang maayos, naging skill nila, they become profitable eventually. But for those na naintays ka na naman sa shortcut, ang nangyari sa'yo is, ano naman nangyari? Aral na naman ako ngayon, balik back to zero na naman ako, nawalan ka ng mga pera, nawalan ka pa ng oras, kasi nga, gusto mo ng shortcut. Kaya, guys, yung topic ko na to, yung first three na to, this is in general, makaka-relate ka nito, kasi sa trading, guys, may process siya. So along the way na nag-aaral ka sa trading journey mo, wag kang magpa-distract sa mga shortcut. Wag kang magpa-distract sa mga get rich quick scheme na 'yan. Kasi nasa tamang process ka na, but this time gusto mo pang, 'di ba? From point A to point B, gusto ka na doon, pero gusto mo pang iliko-liko ba? Natatagalan ka ngayon, 'di ba? Wala ka pa ding choice, babalik ka pa din. Coach, aral na talaga ako, coach. This time, gagalingan ko na, 'di ba? Tapos ilang pera na yung ilang milyon na yung nawala mo. 'Di ba? Hindi ka pa natuto, 'di ba? Buti na lang yung nag-stick talaga sa journey nila, nawalan man sila initially, but they learn from it, then they recover it as long as hindi ka lang talaga mag-give up. Okay? Now, let's focus this time on the trading part, okay? How to avoid losing money, especially sa mga traders. Kasi hindi ko sinasabi sa inyo, guys, na 100% hindi kayo mawawalan kasi pag this time may alam na kayo, eventually magiging part na siya ng process, no? Magiging wise na kayo, you will minimize the losses eventually, okay? So now, on the trading part, bakit sila nawawalan ng pera? Yung mga traders na pumapasok dito, okay? They always ask, bakit ako nalulugi? Kahit gusto ko naman kumita, 'di ba? Remember this, guys. Desire without discipline leads to disaster. Again, ulitin ko. Desire without discipline leads to disaster. Kahit gaano mo kagusto, pero hindi mo dadaanan yung tamang proseso, at the end of the day,
madedisgrasya ka dyan. 'Di ba? Kahit gaano kaganda yung Lamborghini na ibigay sa iyo, pero kung hindi ka marunong mag-drive diyan, nako po, baka madisgrasya ka pa. People want to earn but don't study. And that's one of the reason why. Kasi maraming pumapasok sa trading, they lack education. Many beginners jump into trading without fully understanding how the forex market works. This leads you to costly mistakes. Ayan. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, no? Huwag kayong magmadali. 'Di ba? Sometimes gusto natin direct to the point na. Sige, ganito. I-share ko sa iyo lahat ng strategy. Walang technicals, walang fundamentals. 5 trading rules agad. I-share ko na sa iyo. 'Di ba? Kasi nagmamadali tayo eh. Gusto agad pera, pera, pera. Pero only to find out wala na, naubos na yung pera mo. Na-disgrasya na. Imbis grasya na, imbis grasya, na-disgrasya. No? People want to earn but don't study. People want profits but don't learn charts. Agay, nako po. Nako po, sinong mga tinatamaan dito? People want success but skip the basic. Pwede ba? Pwede ba gumanda yung katawan mo? Magka six-pack abs ka na iba yung magji-gym para sa'yo, iba yung magbubuhat para sa'yo. 'Di ba? Sabihin ko sa'yo, oh Miss Mylene, ikaw mag-diet para sa akin. 'Di ba? Huwag kang kumain ng mga ganito. Tapos ako yung maglo-lose ng weight. Hindi ganoon. You have to go to the process. Kaya guys, remember this. 95% of the aspiring traders, they don't last in their trading journey. Kasi gusto agad kita. Remember this guys, education is process. 'Di ba? Sabi natin always, sino dito? Anak, mag-aral ka ng mabuti. 'Di ba? Ilang years 'yan? Ilang years? 2 years kinder, 6 years elementary. Ngayon 6 years na ang high school, 4 years na ang college to 5 years. Para kumita ka ng maganda, para maganda yung trabaho mo. Pero nung sa trading na, 1 oras lang na training, ayaw mong daanan. Ayaw mong pakinggan. Ayaw mong i-go through sa oras na bakante ka. Anong nangyari? Always mong ini-encourage yung kapatid mo nang mag-aral ng maayos. Pero ikaw, nung pinaaral ka na nito, alam mo maganda sa trading, hindi grades yung nakukuha natin, kundi totoong pera na agad. 'Di ba? Hindi ka na maghahanap ng trabaho dito. Pag once you have this skill, you embrace the process na kailangan ko tong aralin, I have to go through the process. Pera na yung makukuha mo, not just in peso guys, dollars yung pinag-uusapan natin. So kailangan mong maintindihan, kaya pala nawawalan ka ng pera, nag-give up ka na agad sa trading kasi ayaw mo yung pag-aaral. Ako guys, I have to be honest with you. I've been there. Guilty ako na nung panahon na ini-encourage ako ni Coach Nars na mag-aral, ayaw ko din, 'di ba? Pero the more ko lang pinapatagal yung proseso, the more alam niyo ba sabi nila, ang pera is andun sa mga bagay na ayaw mong gawin. 'Di ba? That is why we're very grateful kasi sa community natin, no, sa Pinoy Traders community, especially sa VIP community, we have this given structure, no, sa pag-aaral, especially for those people na hindi pa nila alam kung paano simulan, no? Ang maganda sa VIP community natin, sa community natin, we give clarity to people na overwhelmed by information. Marami kasi sa atin, okay naman yung YouTube, no? Maganda yan, no? Nagre-research ka. Pero sometimes, palipat-lipat ka ng inaaral. Sometimes din, nag-i-information overload ka na. Analysis paralysis. Hindi mo na alam kung ano ba talaga yung totoong strategy na susundin ko. Did you know, hindi mo kailangan aralin lahat.
Importante, you learn the foundation and you have a working strategy. Not 100 strategies, at least 1 or 2 strategies. Kahit isang strategy lang na profitable ka dyan, okay na yan. Hindi kailangan sobrang talino mo, mag-Fibonacci retracement ka dyan, kung ano-ano pa yung pinapasok mo, sobrang galing mo by words. Pero hindi ka naman profitable, 'di ba? Aanhin 'yun, 'di ba? So guys, ang maganda lang dito sa community natin, again, lalo na sa VIP community, may guidance sa mga tao na who wants to take trading seriously. Okay? And this VIP community guys, baka tanungin nyo ako, paano ba makakapasok? Sorry to say ha, I have to be honest with you, meron tong bayad. Okay? But these webinars, itong mga free webinars na nakukuha nyo, this is us extending our service sa community. Kasi hindi lahat din may kaya, yung iba, nag-iipon pa, yung iba gusto nung muna nila i-check kung para ba sa kanila to. Kasi we understand hindi para sa lahat si trading. Okay? Hindi para sa lahat si trading. So meron dito, i-check muna nila kung para ba sa kanila to, natututo ba sila, fit ba sa kanila yung community. But you know what guys? You have to remember this. Education is not an expense. It is protection. Kaya, ang sagot kanina, sa lack of education, you need to engage. You need to level up, no? Na kahit magbayad ka, kasi kung tutuusin, milyon yung binayad natin sa pag-aaral, 'di ba? From elementary to college. So, you need to remember, education is not an expense. It is protection. And protection is cheaper than losing. Ulitin ko lang ha, protection is cheaper than losing. Kaya guys, sa community natin, very grateful kami. We are so grateful kay Coach Nash na talagang tinatak sa atin na wag magmadali sa pera. Kasi the more kang nagmamadali kumita, the more kang nag-shortcut sa process, hindi ka natututo. At mas lalo pang lumalayo yung pera sa iyo. You agree with me? The more yung mga nagmamadali ditong kumita, tingnan mo, the more lumalayo yung pera sa iyo. So, sa community natin guys, pinapractice talaga natin yung accountability. 'Di ba? Ulitin ko kanina, if you are accountable sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo, 'di ba? Mag-aral ka ng mabuti kasi hindi madali mag-abroad, hindi madali maghanap ng pera. 'Di ba? Ini-encourage mo silang mag-aral, pero pagdating sa trading, 'di ba? Ikaw mismo, hindi mo kayang ma-encourage yung sarili mo na mag-aral ka. Naku, hindi pa huli ang lahat para kumita. Para magdagdag ng pagkakakitaan na hindi tinuro sa atin sa eskwelahan. Kasi this is somehow, I would say guys ito yung alam ng mga mayayaman na hindi nila tinuro sa atin. Na this time, we already have an access. For the longest time, they've been keeping this information. Sobrang mahal. Hindi tinuturo sa eskwelahan. Di ba dapat tinuro na to sa eskwelahan para lahat tayo yumaman, pero hindi nyo nanonotice. Bakit ang eskwelahan parang trained tayo na maging empleyado lang sa mayayaman? They've been holding this back and right now you have the opportunity to learn this. Kaya don't hold back. Okay? Number 2. Nandito lang pala. By the way guys, I just wanna share with you as well yung isang part ng community natin na sobrang tuwa din namin kasi whatever result ng nasa community, kahit $1 pa yan, kahit $2 pa yan, we appreciate it, no? Kahit nag-aaral pa yan, we appreciate it. But this time, this is something na malaki, no? So, pakinggan natin to. Sobrang tuwa namin sa story ni Miss Vine from Thailand na kumita din ng malaki. Tingnan natin kung ano yung ginawa niya. Ano yung nakatulong sa kanya. Nandito lang pala ang pera, so bakit pa ako magpagod? Hi Pips! May interviewin naman tayo from our community fresh from Thailand, Miss Vine! Kamusta naman yung trading journey mo? Ang dami kong natutunan. Ganado ka kapag
tutunan mo na isang bagay na gusto mong matutunan, lalo na pag nag-take profit ka na. Every time na mag-trade ako, may kinita ako. Wala pang 1 month sa trading journey mo, bakit ka nag-resign? Kasi hindi lahat may lakas ng loob na gano'n na hindi na uwi na ako ng Pinas. Kasi in just 4 days, kumita ako ng 6 digits. And naisip ko, ba't ako magpagod for 1 month at ganito lang ang kinita? Ilang digits lang? 4. Sabi ko, nandito lang pala ang pera, so bakit pa ako magpagod? So, ibig sabihin, nakatipid ka pa ng oras. Kaysa yung oras mo, ubusin mo ng ilang taon, tapos ganito lang yung kita mo. Ngayon, days lang, kinita mo yung isang taon na effort mo. Actually guys, humble lang to si ma'am, pero 7 digits na yung kinita niya dito sa 1 month mo na journey. Kaya talaga from zero knowledge to 7-digit income. Yes, walang imposible kasi walang bagay na mahirap kapag talagang porsigihin mong matuto. Everything can be learned. Kung kumita ang iba, why not you? Of course, you start from the basic. Mastery muna bago ka sasabak sa live trading. Demo muna, mag-build ka ng confidence sa demo. Itong Pinoy traders, ginamit ni Lord para ako makonect sa legit broker. So, ngayon, connected ako sa world market, makapag-trade ako anytime. Para sa mga taong talagang nagnanais na magkaroon ng financial breakthrough, then this is the right business for you. Comment ako if you want to learn more, and we conduct free webinars para at least matutunan mo yung mga basics. So, Miss Vi, no, talagang sobrang tuwa niya. Ayan, parang nagka-problem ata sa mic ko. So, eto guys, si Miss Vi, nagkita kami last February, if I'm not mistaken, or March ata. Nagpunta siya, ay January ata, sorry, medyo ano na. Basta this year, nagpunta siya ng Cagayan de Oro. Sorry, she met us, no, together with the coaches. Sobrang tuwa namin kasi talagang nakaka-happy, no, nakaka-bless yung ganitong bagay na imaginein mo, for you to earn that much, ang tagal mong kitain yan if you're in the corporate world, 'di ba? Kailangan may mag-retire muna. Sorry to say this, kailangan muna may mamatay dyan sa posisyon na yan para palitan mo. So, I mean, that's the realities of life. But this time, di ba, nakasave siya ng oras just to be with the family. Okay? Ayan, isa din to, si Sir Ace, no, na from UAE, kumita din by God's grace, no. Isang araw niya lang to nakita, guys. Imagine this skill. Imagine this skill na matuto ka, magka-idea ka man lang, and you earn dollars out from it. Ayan, marami pa yan sila actually. So, proceed tayo sa pangalawa. Poor risk management. Okay? We often trade, wait lang guys may mga nagpa-pop up. Ayan. We often trade like this, 'di ba? May mga may iba diyan, alam na nila, 'di ba? Alam na nila, nag-aral na sila, na-excite na sila kasi this time confident pa ako kasi may alam na ako. Pero yung iba diyan, sa sobrang alam na nila, minsan binabaliwala na nila gawin yung trading plan nila. Agay. Wala na silang risk management, 'di ba? Ang masakit pa diyan, nagiging ka na, nagiging super confident ka na always kang nananalo, feeling mo parating panalo na lang, 'di ba? Or minsan sinasabi natin, lakihan ko na yung lot size, sayang naman dagdagan ko na para lumaki, 'di ba? Bawiin ko na lahat ng natalo ko, ipasok ko na lahat para mabilis na umuwi sa Pilipinas. Guys, you need to remember this. Markets don't care about your situation. Markets only reward the discipline. Yung mga talagang sa trading kasi guys, hindi siya yung strategy lang eh. Kailangan may disiplina ka, may sistema ka. Kailangan calculated mo na yung risk mo. Bago ka mag-entry, alam mo na magkano yung iwiwin mo lang at magkano yung matatalo mo sa araw na yan. And eto, dagdag ko na lang, for most beginners, baka magtanong ka, ano ba yung maganda na lot size, no? For those nagsa-start ka pa lang, especially for gold, no, na nagte-trade ng gold. Ganito, for beginners to intermediate traders, ang suggested lot size dyan is at least 0.1 lang na lot. Safest yan, no? Especially if your account, no, is $500 to $1,000. Okay? 0.01 is the
um, smallest risk. Mahina ba audio ko, guys? Can you confirm para ano ko, sayang naman yung i-share ko pag hindi clear yung audio ko. Sakto naman. Okay, thank you. Now, ang maganda din kung maliit lang yung risk mo, kontrolado mo yung drawdowns, okay? Mas stable din yung emosyon mo at mas madali kang mag-survive long term. Okay? Now, pero ito talaga yung pinaka-professional way on how you control your lot size, okay? Risk per trade mo dapat usually 1% or less lang. Guys, eto ha. Do you have an idea magkano yung tubo sa interest per annum sa bangko? Sige nga, if you have an idea, magkano? Or sa mga co-op, di ba? Kung saan mo nilalagay yung pera mo ngayon? Yung legit sa bangko kasi alam ko 2% lang. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Per annum, 2% growth lang. Tapos may tax pa yan. Yes, merong 4% per annum, 3%. Imagine this. Nag-trading ka. Gusto mo madaliin. Ang ni-risk mo na agad at gusto mong ipanalo in just one day alone, 10%. Sa bangko nga, 2 to 3% per annum. Tapos, gusto mo agad kumita sa trading 5 to 10%, very high risk yan, 'di ba? Pero remember this, kung meron kang $1,000, 1% lang yung risk mo. Ibig sabihin, $10 yung possible win, $10 yung max loss per trade. 1% times 30 days, or let's just say 20 days kasi walang weekend. That's 20% in 1 month. Imagine this. Eto lalo na sa malalaki na yung mga account nila. Guys, compute it. Kahit mag $100 ka lang per day. Eto, I'm speaking sa medyo magaling na. Sustainability kasi yung gusto natin dito, guys. Magkano yan? Nasa around 100 plus thousand. 'Di ba? Huwag natin madaliin. 'Di ba? Lot size should follow your stop loss. Pero since beginner ka pa, you don't know how to compute the risk, basta 500 to $1,000, 0.01. Pag 1,000, pag almost, let's just say 1,000 to 2,000 ka na, 0.01 to 0.02. Okay? Para hindi mo maubos yung account mo. You don't blow your account because of the market. You blow it because of your ego. Minsan, yung trading, guys, ihahumble ka talaga, lalo na yung market. Minsan kasi pag kumikita ka na ng $500, $1,000, ayaw mo nang bumalik sa $10. Ayaw mo nang bumalik sa $100. Naku, ang liit lang yan. Pero compound it. Compound it. 'Di ba? Compound it. Sobrang laki na niyan. If I may share, eto guys, malaking tulong to. Punta ka sa Google, tapos punta ka sa simple compounding interest calculator. Makikita nyo dito guys, compounding interest calculator. Ito si the calculator site. Ito gusto ko to. If you just check this out, punta ka dito sa daily compound. Okay? Kung meron kang $100, okay? Let's just say medyo na lang, no? Sige, para 5% na lang, no? Kunwari na lang to ha. Hindi natin i-include yung all the days of the week. So meaning pag every weekend wala, tapos pre-invest, hindi ka nagwe-withdraw sa account mo. Tingnan natin anong mangyayari in 1 month time. I-calculate natin magkano yung growth sa $100 mo. Medyo risky na tong 5% guys ha. Pero tingnan natin. And then let's just compare. You have not included the time period. Okay, the time period will be 1 month. Okay? Calculate natin. Tingnan nyo guys, yung $100, no? Kahit 5% tubo lang yan every increment, magiging ganito siya.
O, yung $100 mo on the first day, tutubo ng $5. Trade ka na naman kinabukasan, another earning mo on April 21, $5. So, $10. So, at the end of the month, nag-times 2 na yan. At least this time, tamang skill. O, let's just say, play safe, 1% interest. Imaginein mo, yung $100 mo, tumubo ng 23.2%. My God! Ayaw mong aralin to habang yung pera mo natutulog sa bangko, dito sa trading, kahit 1% risk lang yan, your money will grow as far as 23%. How much more pag gumagaling ka na dito? Imagine. 'Di ba? So magkano yung $100 mo, kaya niyang abutin magiging $123. 'Di ba? And that's out of learning properly the skill. Hindi ka nagmamadali. 'Di ba? So, risk management, guys, is your seat belt. Okay? That's your seat belt. Nag-share, hindi na-share yung screen ko? Sorry. Na-share ba yung screen ko? Hindi. Sorry. Hindi na-share yung screen ko. Wait lang ha. Sorry. Okay, ulitin ko. Okay. Punta kayo, mag-research kayo dito. Sayang, grabe. Ano na ako, in na ako eh. Compound interest, tapos yung calculator site, punta ka dito sa daily compound. Okay? Principal amount, let's just say $100. Okay? Tapos 1% daily, no? Tapos 1 month, include all days of the week, no? Walang weekend. So, daily reinvestment rate, meaning hindi mo wini-withdraw. I-calculate natin yan. O, imagine niyo guys, yung $100 nyo, magiging $123 yan. That's a total of 23% tubo kaysa sa bangko. 'Di ba? Kasi ang ginagawa lang din sa bangko, guys, tinitrade lang din nila. Ang daming in-house forex broker sa bangko. 'Di ba? So, ito siya. On the first day, kumita ka lang ng $1. The next day, kumita ka ng $1. So, $2 na total earnings. Naging 102 na. O, April 22, okay. $1 na naman. So, $3 overall, $103. It's all about discipline. Para pag binigyan ka ng mas malaking trading account, mas malaki na din siya. 'Di ba? Pag medyo may extra ka na, medyo kaya mo na yung mataas na risk, imagine niyo guys, in just 1 month, it can go as far as 178%. Yung $100 mo can go as high as $278. 'Di ba? Ayan. And this is a realistic and systemized nakasistema siya na goal, no? Pero may ano pa yan, guys. Ano lang, para hindi lang kayo malito, may projection lang kayo. Alright? So remember, guys, risk management is your seat belt, no? Pag hindi ka nag-seat belt, nako, anong mangyari sa iyo? Kahit ibigay pa sa iyo yung pinakamabilis na kotse sa buong mundo, pero pag hindi ka nag-seatbelt, hindi mo alam paano gamitin yan, end of the day, wala, disgrasya, di ba? Eto, stop loss. Yan yung purpose ng stop loss, guys. Okay? So, number 3, emotional trading, no? Fear and greed often lead traders to make impulsive decisions such as overtrading. Ayan, kaway-kaway dyan, no? Lalo na pag emotional ka sa trading, no? Yung trabaho mo, nag-mix up na, pinagalitan ka ng boss mo, nag-away ka pa ng pamilya mo. Sorry to say this is a realistic journey ng isang trader. Kailangan may awareness ka. Pag hindi maganda yung mood mo, wag mong ipilit mag-trade. Stress ka 'di ba? Hindi maganda yung stress ka na pinipilit mo yung trade. Pressured ka, 'di ba? Emotions plus trading leads you to explosion. Kaya fear makes you cut early winners. No? Yung alam mo, kikita ka pa ng malaki pero wala, hindi ka nag-stick sa trading rules mo. Nagmadali ka na, sayang, $100 ang kinita mo, $20 na lang. Greed makes you hold losing trades longer. Kasi, 'di ba? Alam mo yung trend is going up. Pero, pasok sa rule, nag-scalp ka lang konti, hindi mo na exit, hindi mo na cut loss, pero sabi mo, babalik pa yan. Pero yung trend is going up. Huwag ka nang mag-hold. And eto,
Revenge trades makes you wipe your account. Okay? Guys, remember this. The chart doesn't move against you. You move against yourself. Kaya may mga naririnig ako sinasabi, naku, parang pinagtitripan naman ako ng market. Parang against talaga siya sa akin. 'Di ba? Wow, para lang sa'yo. Hindi naman ganun. Wala ka lang talagang sistema, wala ka lang awareness na yung emosyon mo, it can lead you to disaster. Okay? So kailangan may awareness ka na pag wala ka sa mood, 'di ba? Hindi pwede sobrang saya. Ito din, pag nanalo ka, sobrang saya mo, tapos nagtuloy-tuloy ka mag-trade. Naku, imbis dapat umalis ka na sa phone mo, sa laptop mo, di ka na mag-trade kasi quota ka na for that day, 5% lang or 1% gain lang. Tapos na-hook ka, tuloy-tuloy na. 'Di ba sabi mo, zero ako losses coach. Tinamaan ka ngayon kasi super confident mo na. Binawi lahat. Ang masakit dyan, pag nawala pa yung trading account mo. Remember this, guys. Being profitable is good, but you need to remember, capital protection is as heavy or as the same weight as being profitable. Kasi aanhin yung ano mo, account mo, wala ka ng pang-trade, 'di ba? So be very aware of what's happening. Number 4, ignoring fundamental and technical analysis. Yung ano lang guys, naririnig mo lang sa speculation, 'di ba? Eto, guilty ako dito, 'di ba? Hindi ako familiar usually movement ng oil. Pumasok ako ngayon. Negative $1,700. Real talk 'yun kasi nabasa ko lang, 'di ba? I mean, general na idea, tataas talaga si oil right now kasi nasa nangyayari, 'di ba? Pero yun nga, hindi mo alam yung movement. Huwag kang pumasok sa isang bagay na, hindi ako naka-share screen. I think naka-share screen naman ako. Okay, huwag kang pumasok sa isang bagay na hindi mo alam yung movement, hindi mo alam yung analysis sa tinitrade mo sa asset na 'yan, 'di ba? So, kasi sabi ng tropa, sabi ng signal lang, no? Nag-post lang sa TikTok kaya pumasok ka din. Guys, sustainable traders, they rely on data, they rely on analysis, timing, and confirmation. Okay? So, very important 'yan. Okay? Another thing, last but not the least, not taking advantage of trading tools. Guys, imagine niyo si Ukraine. Ang ngayon, gera sila with Russia. Maliit lang si Ukraine. Pero right now, did you know, first time in the history of the world, merong unmanned ground vehicle, UGV, natalo. Right now, sumuko yung mga recent na ano sa Russia dahil sa mga unmanned ground vehicles. Robot AI na lang yung pinapagana ni Ukraine sa gera. Ganun ka high-tech. And right now, I want to encourage you, ganun din sa trading. May mga tools na that can give us more accuracy and gives us time. And I just want to share with you one of this. No? Isa to si Smart Move Indicator. Ayan. It's an indicator guys na nakaset up sa similar to ICT concept, no? So inner circle traders 'yan. Isa to siya sa nakatulong din sa atin dito sa community, no? Second is etong live trading, no? Sinong pumaldo Ayan. guys? So, sabay-sabay tayo nagtitrade. Ang maganda dyan, kasi dati gusto ko talaga, may kasama ako sa trading. But this time, sobrang dami na natin. May coach pa na talagang nag-a-assist sa atin when to buy, when to sell. Guys, dito lang Okay? tayo Now, nag-buy. Sinong pumaldo guys? very important to guys, no? Kasi kailangan din natin mag-level up. Kung pahirapan dati, hindi pwedeng pahirapan na lang din until now. Kailangan nating maintindihan na hindi pwede high-tech na yung panahon pero low-tech pa din tayo sa trading. So meron din nag-o-offer ng mga EA, mga expert advisor o mga robot na AI na mga trading. Ang challenge lang kasi doon guys, listen to me. Our experience with that, hindi ka natututo. Okay? Ang challenge lang din yan is pag may mga balita, hindi niya nababasa yung mga news. More of technicals yung mga AI trades. Usually, it just lasts around 2 to 3 months
So, hindi siya nagtatagal. Nasusunog ka pa din. Ang masakit doon, hindi ka natututo. So, the market has no mercy for unprepared people. Use the tools, leverage the data, do what lazy traders avoid, no? Because trading is not speed. It's about precision, okay? Now guys, can I share something to you? Okay lang ba? Actually tapos na ako. But gusto ko lang tong i-share tong personal testimony ko sa lalo na sa community natin kasi I can really see, I can really feel that a lot of you wanted to learn, no? But sometimes human as we are, gusto talaga natin ng shortcut. Alam nyo ba nung yung naging story ko dito, bakit ako pumasok? I have been an entrepreneur for the longest time. Hindi po ako naka-experience ng corporate world, no? Right after graduation, tinapos ko lang talaga yung pag-aaral ko sa MSU IIT dito sa Iligan, Mindanao State University. I'm an IT graduate for the sake of my parents kasi kumikita na naman ako habang nasa college ako. I drive my own car, not bought by my parents, hard earned ko yan. By God's grace, no, awa ng Diyos, He gave me that entrepreneurial spirit na kumita habang nag-aaral pa. So, yun yung reason kung bakit ako napasok sa Forex. Nakapag-start ako, na nakita ko siya, na it's an opportunity. Pero for the longest time, on and off yung naging journey ko. Kasi nga, alam mo yung tipong kumita ka tapos nawala na naman. Kumita ka na, nag-loss ka na naman. So, on and off, I wouldn't really say na naging profitable ako. Kaya maraming nagsasabi, nagpo-forex ka pala MJ, matagal na. Yes, hindi ko lang talaga pinopost kasi wala pa ako masyadong ganun na result, hindi pa ako masyadong confident. Ang dami ko na ding inattendan ng mga trainings, pero on the side siya, on the side ko siyang ginagawa. But what really made me come back this time, 2024 of October, actually, I think September ko yun na-encounter. Sinabi sa akin ni Coach Nars, no? Sabi niya sa akin, nag-usap kasi kami, si Coach Nars being an entrepreneur, he's my mentor in the e-commerce industry. Sabi niya sa akin, MJ, familiar ka ba sa Forex? Yan. So, napag-usapan namin, natawa na lang kami kasi may dalawang community kami na the same kami pero sa sobrang laki hindi kami nagkita doon, no? Sa e-commerce kami nagkita. Sabi niya sa akin, alam mo ba MJ, this time, meron na tayong mas updated sa cheat codes. Kasi sabi niya, na-feel ko din yung naramdaman mo. Dati nag-EA tayo, yung AI trading, mga ganyan. May mga scam tayo na napasukan. Then sabi niya sa akin, this time, alam mo ba, meron akong student na kumita ng, hindi na lang kumita, na interview ng isang sikat na program sa YouTube, no? Sa RDR, sabi niya sa akin, kung nabayaran niya yung utang niya na 26 million. Parang ano ba, yung Bisaya, nagbagting akong dalunggan. 26 million, sino yan? Ito, ni-research ko ngayon. Ay, naku, kilala ko yan. Nakita ko dati, nagka-Ferrari yan, geto ganyan. Nabaon pala siya sa utang. Sabi ko, grabe, no? Grabe yun, coach, no? Sabi niya sa akin, yes, ganun yung nangyari sa kanya. It was a breakthrough for him. Sabi ko, coach, sana maging ganun din yung story ko. Sabi niya, oh, hindi, it's never too late. Kasi siya din eh, siya din. So, in-encourage niya ako na, MJ, kailangan mo lang mag-aral. Ayan na naman, 'di ba? Aral na naman. Sino dito napagod na sa kakaaral, 'di ba? Kaya nga nagmadali tayong makapagtapos eh. I mean, it's lalo na sa mga, I wouldn't say old, but mature. Mas mature sa akin dito. Ako nga naramdaman ko, aral na naman, nakakapagod na, 'di ba? Kaya gusto ko na ng pera agad. Lalo na being an entrepreneur. Ano na 'yan eh. Invest ka na lang tapos pwede ka nang kumita, 'di ba? So, I mean, I wouldn't say it's very easy being an entrepreneur ha, pero sa trading kasi parang ang hirap na. Parang sumuko na talaga ako. Pero sabi niya, in-encourage niya sa akin, MJ, kailangan mo yan para may solid foundation ka. Hindi sapat na alam mo lang yung buy and sell. Kailangan mo talaga balikan yung tamang strategy, risk management, psychology, para tumagal ka sa trading. Sabi ko, oo nga, coach. Oo lang ako ng oo. Pero deep inside me, ay naku, tapos na ako dyan, di ba? Pangalawa, sabi niya,
para maiwasan mo din yung losses. Kasi, of course, one of the reasons bakit tayo nag-give up, kasi ayaw na nating matalo. Yung nag-try ka, tapos natalo ka, ang sakit kaya nun, di ba? Sabi niya sa akin, mas maganda na matuto ka muna, kasi kaysa magbayad ka ng tuition fee sa market, di ba? Malugi ka lang agad. Pangatlo, sabi niya, at least this time may guidance ka from coaches and community. Kasi sabi niya, may ano kasi siya, may community. Ang maganda kasi may support system, nagtutulungan, pag may sagot ka. Alam niyo, napaka-boring pag ikaw lang mag-aaral sa trading. Honestly, parang hindi ka mamomotivate. Sabi niya, it has a point. Sabi niya, this time mas confident ka na, mag-iiba na yung mindset mo. So, hindi ka na maghuhula, ano ka na lang, may plano na talaga. And last but not the least, sabi niya sa akin, naalala ko, MJ, hindi sayang yung capital mo. Para this time, 'di ba, lahat ng nawala sa iyo, ma-educate ka, mare-refresh ka. At least this time, lahat ng nawala sa iyo, pag tama na this time, pwedeng mabalik sa iyo. Pag-aaralin mo siya ulit at this time aaralin mo siya na structured siya at guided. Okay? Sabi niya sa akin, MJ, compute mo nga lahat ng gastos ng magulang mo sa iyo nung nag-aral ka. Magkano? Sabi ko, Coach, 19 years old pa lang ako, hindi na naman sila nagbibigay sa akin ng ng allowance. Pero malaki din kasi private school ako eh. So, probably it will, lahat-lahat kasama yung pagkain, kasama yung allowance, lahat, projects, libro, lahat, probably it will take million. Pero sabi niya sa akin, MJ, ganito, paano kung sasabihin ko sa'yo, magbabayad ka dito, mag-e-enroll ka, maglalabas ka ng pera, pero this time, in just a matter of at least 2 to 3 months, biglan mo yung pinakamabilis yung 1 month, or tapos pinakamatagal yung 2 to 3 months, pwede kang kumita ng somehow, mababawi mo yung ilalabas mo na pera, at the same time, kikita ka ng, let's just say, average 5 to 6 digits muna. Okay na ba sa'yo yun? Sabi ko, oo naman, sino ba namang ayaw, 'di ba? At that time, dun ako na-hit. Sabi ko, o nga no, kung tutuusin, ang laki ng ginastos ng magulang ko sa akin. Kung ikaw magulang ka, hindi, yung mga magulang dito, hindi madali magpaaral. Tama? Pero ang tagal pa nun na proseso, naintindihan natin, kailangan munang mag-elementary, mag-high school, mag-college, para maganda yung resulta mo or posisyon mo sa isang kumpanya, pero magkano lang naman yung daily talaga natin, kailangan pa nating mag-abroad. Pero dito, it wouldn't take us 16 to 18 years. It wouldn't take us millions for us bago kumita ng dollars, 'di ba? Pangarap natin 'yun, 'di ba? Kikita ka lang ng dollars pag pupunta ka ng US or magiging VA ka. But this time, you are already trading in the market. Para ka nang sa Wolf of Wall Street kung sa baga. Sabi ko, magkano ba babayaran, Coach? Napaisip ako, magkano ba babayaran? Baka ano na naman yan ha, ganun na naman. Ganun naman yung maging epekto. Sabi niya this time, MJ, paano kung sasabihin ko sa'yo, may live trading ka na, may mga tools ka na, recorded na lahat, you can do it at your own pace kasi busy din akong tao, may negosyo din ako. Paano kung sasabihin ko sa'yo, ayan, pakita ko sa inyo guys, ito kasi yun eh. Kung anong pinakita sa akin ni Coach, ito din yung makita niya. Ito yung cheat code. May manual trading foundation na daw, no? Kasi hindi siya ano guys, hindi siya yung signal-signal lang. May manual trading talaga, no? May strategy na ituturo, yung XAU sniper, Fix set up guys. yan, Dito lang yung tayo live trading. nag-buy. Sinong pumaldo? Sasamahan niya ako mag-live trade, Fix kaya set up. may community, ito may smart indicator na. Sabi niya sa akin, MJ, babayad ka lang ng at least $600. Magkano ba yan? I-compute nyo nga, tulungan nyo ako. Magkano ba 599 times 59? Can you help me out? Can you help me out? 599 times 59, magkano ba? Lahat ng tools, live trading, kasama mo yung coaches, magla-live, when to buy, when to sell, may mga live indicators.
may recorded trainings lahat. Ayan, thank you Miss Girly. Nasa 35,000. Kinumpute ko ngayon, 35,000, kikita ako ng ganito. Magnenegosyo ako, kailangan ko maglabas ng sobrang laki, mag-uupa pa ako, mag-hire ako ng tao. And way back, mag-aaral ako, milyon din yung nilabas. 'Di ba? Pero sabi ko this time, sige nga, 35,000. Subukan ko ulit. Baka kasi this time, lahat mano na. Na-scam nga ako sa mga na-scam dyan. Baka yung 35,000, minamani lang ng lahat ng na-scam sa'yo, di ba? Pero na-realize ko, alam nyo ba, kahit dati, sobrang mahal ng mga enrollment ng mga forex trading. Kaya nga, hindi siya accessible. Meron dati, nagpapa-event pa sa mga big hotels, 200,000, 300,000, 25, 35,000. Mahal pa yung cellphone ko. Hindi naman ako kumikita dito. Baka nga, mahal pa yung sa dami ng sapatos mo. Tapos, isa lang, dalawa lang naman pa mo. Pero yung collection mo ng sapatos mo, sobrang mahal, di ba? Mapapaisip ka talaga. Yes, tama si Miss Maylin. Sa scam, naglalabas ka ng pera. Pero, pag training na, ayaw mo na. Sa tamang proseso na, ayaw mo na. Sabi ko, 1 to 3 months. Sige nga, sige, upuan ko na this time. Pero sabi niya, ito yung good news, guys. Can I share to you the good news? Alam natin tong lahat, always sinishare to ni Coach Nars. This has been the value of the training, okay? 35,000. But can I share to you the good news? Kasi until today, no? Until today, bago tayo nag-usap dito, bago ko share yung training na to, napag-usapan namin ni Coach Nars. Can I see comment na number 1? Just to see if you're still there, no? Kasi ayaw kong i-hold back yung information na to. Ayaw kong i-gatekeep yung isang bagay na nakatulong sa akin, nakatulong sa pamilya ko, nakatulong sa karamihan sa atin sa community. Can I share it? Okay? Guys, yung 35,000 na babayaran mo sana, okay? Good news, kasi until today, super extended na to, guys. Normally, this cost us 35,000. But I want to share the good news with you. Until today, guys, in-extend ni Coach Nars na it's only $99. Okay? Now, magkano na lang? Nasa 35,000 plus. Tapos, yung 30,000, kinuha na ni Coach. O sige, para accessible sa lahat, matuto tayong lahat. What's your excuse? Yung 5,000 plus na lang, 5,700 na lang. Nako, sabi ko, grabe, ang swerte naman yung mga andito, pwede pang makahabol. And imagine this, guys, lahat ng yun, etong manual trading foundations, recorded na lahat, may website ka na wherein you can access the trainings. At yung sinabi ni Miss Vine na sniper strategy, kasama na yun. Set up guys, dito Yung lang live tayo trading na nag-buy. kasama Sino natin pumaldo, si guys? Coach na mag-live trade. Yung smart move indicator na magbibigay din sa iyo ng idea, trade idea, when to buy, when to sell. Lahat ng yan, guys, instead of 35,000, if you enroll today, can you comment today? Can you comment today? It's just gonna be $99. Okay? So, again, makukuha nyo step-by-step guide, kahit zero knowledge ka, yung recording sessions, yung VIP cheat codes, lahat na, guys. Okay? Now, this is for me to end, okay? If you want to enroll right now, grab it. Kasi why? You save 30,000 pesos. For me, no-brainer. Mas okay na sa akin magbayad ngayong araw na to, hanapan ko na ng paraan na 5,000 plus yan, kaysa magbayad ako bukas ng 35,000, di ba? No-brainer yan, di ba? Pero guys, eto para sa mga gustong magsimula ng forex trading, pero pinipigilan mo yung sarili mo dahil takot ka malugi, takot ka magsayang ng oras at pera, let me tell you this gently, okay?
lahat tayo hindi handa sa simula. Hindi tayo marunong sa simula. Naging beginner muna tayong lahat. Pero you need to understand this. Hindi kabawasan sa pagkatao natin ang pagdagdag ng pagkakakitaan na hindi nakasanayan ng karamihan. I know sometimes we hold back. Ay, ayaw ko maglabas niyan kasi baka hindi ako makabawi. Guys, nag-abroad nga tayo. Magkano yung nilabas natin sa plane ticket? Pero ito pa kaya, hindi man right now lahat nakakaintindi sa ganitong pagkakakitaan. Pero at least this time, nauna ka na. Hindi sayang ang pag-aaral kahit mabagal. At remember this guys, hindi pa unahan dito patibayan. Pero mas maganda i-take advantage mo na ngayon kasi hindi mo kailangan magaling agad. Kailangan mo lang willing kang matuto. Alright? So guys, sa mga mag-e-enroll today, I hope you grab the opportunity. Kindly message the person or the page na nakausap mo, na nag-send sa'yo ng GC na to, ng Zoom link na to, kasi they will be the one sending the enrollment form para ma-take advantage yun na. Okay? So guys, walang sisihan ha. Kung bukas, MJ, pwede pa ba humabol? Pwede pa ba Nako, hindi ko nakasalanan yan. But today kasi guys, it's already Sunday. So, until Sunday, kasi 12:20 na dito sa Pinas. So, until today, April 19, okay? April 19, Philippines time, pwede ka pang humabol, okay? Ayan, may mga bonus pa. Yes, may mga bonus pa tayo sa VT Market, sa broker natin, guys, that you can also take advantage. And good news, guys, kasi lifetime membership na to. Okay, hindi ka na magbabayad monthly unlike sa ibang mga community no or mga academy. So one time mo lang talaga tong babayaran and no hidden fees at all. Okay? And last but not the least, guys, remember this. Accountability, being accountable with your actions, right mindset, right skills, it can give us a better future. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Especially right now, guys, did you know, dalawa lang yung pwede. Pwedeng maging okay, pwedeng maging hindi. Pero as of today, nagkakagulo na naman si US at si Iran. I hope you understand ano yung best way to earn right now. May internet ka lang, may access ka sa market, kahit nasa Pinas ka. Wag naman sana, Lord, I'm not saying this, I'm not attracting this, no? Pero pag nawalan ka ng trabaho, anong pwedeng mangyari sa'yo? Sana this time maging wise tayo to invest on the right things. And that's, for me, the best asset for us to invest is investing in your knowledge, investing in your skill para maging bulletproof yung finance natin. Okay? Ano ka na? Kung sa Bisaya pa, managana ba? Kung pwede, magtuon na, mag-ready na ka, mag-ready na tayo of the worst thing that can happen. So please invest in your knowledge. All right? So guys, thank you so much. This is your trainer for tonight, MJ Canoy. God bless everyone. I hope you learned something tonight. Ingat po kayo.